panibagong reaction video sa mga latest na pangyayari, especially dito sa mga ICC judge, no, na unti-unti nang nakarma itong mga judges ng ICC. Yung mga nag-decide na ibabasura yung interim release ni former President Duterte ay unti-unti nang nakakarma. Okay? Kasi po, galit na si President Donald Trump sa kanila. O ayan, 'di ba? Tama lagi yung sinasabi ni former President Duterte, ni Vice President Sara Duterte, na ang gaba dili magsaba. Kaya yan sina Attorney Conte, sina De Lima, sina Trillanes, yung sina Franz Castro na batikos lang ng batikos sa kalagayan ni former President Duterte, ay may panahon rin kayong makakarma kayo. Okay? Yan ang pag-uusapan natin ha, mamaya. At eto pa, si Senator Robin Padilla nag-react na patungkol dito. Pati si Senator Robin ay naniniwala na may kinalaman itong nangyari ngayon ng ICC sa Panginoon. Kasi ang sabi ni Robin Padilla, ilang taong bayan ang nagdasal para kay former President Duterte para lang maibalik si Duterte dito sa Pilipinas. Tapos binaboy nyo sa mga desisyon nyo dyan sa ICC. Okay? So, Panginoon na ang gumawa ng paraan. Grabe. Ang ICC ngayon ay tagilid sila ngayon. Ha? Mukha yatang mabubuwag itong ICC na ito. Okay? Yan, pag-usapan natin mamaya itong sinabi ni Robin. At heto, mag-react rin tayo dito sa short video clip lang naman ito, no, ng PNP na nagtatanong tayo dito, bakit ninyo pinalitan ang bag na binigyan niyo na ng pera, parang pera yung binigay, ipinasok nila sa bag, no, na akala parang reward, tapos pinalitan pala yung bag. O, sapol sa video. Maya, papag-usapan natin yan ha, anong nangyari dyan. At last but not the least, ay si Attorney Topacio ay nagsalita na rin patungkol dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Ha? Ito ang issue patungkol po dito sa lumulutang na self-proclaimed bagman. Kasi ayon kay Attorney Topacio, marami pong nakakatawa sa affidavit na ginawa nitong self-proclaimed bagman na ito. Okay, marami pong mga inconsistency. So ibig sabihin, itong bagman na ito, halatang halata at naniniwala itong si Attorney Topacio na ito ay scripted na naman. Okay? So yun po ang ating topic ngayon. Paki-like at saka paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And sa mga first time lang dito sa aking channel, sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo, no? Libre lang ang mag-subscribe sa YouTube. Walang bayad yan. Pindutin nyo lang ang subscribe button. Updated na kayo sa ating mga trending na balita. Okay? So, ayan, nakasubscribe na ba lahat? Unahin muna natin itong patungkol po dito sa mga ICC judge, no? Na unti-unti na silang nakakarma. Una, ito yung pumutok na balita kanina ha. Anak ng ICC judge, kung maalala ninyo, yung yung nagbasa ng judgment ni former President Duterte sa kanyang binasurang interim release. Okay? Itong babae na ito na si Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza. Ang taas ng pangalan ng judge na ito ano bang nangyari sa kanya? Anak ng ICC judge, itong si Judge Luz del Carmen, ay ito yung nagbasura sa interim release ni FPRRD, ay damay sa sanction ng US visa kansila. Ito yung sinabi niya, nakatanggap ang anak ko ng email na kansilado na ang kanyang US visa. Itong judge na ito, nadamay pa ang kanyang anak. Ang US visa kansilado. Meaning to say, ito ang palatandaan na galit na sa inyo ang Amerika, ang ICC. Ito yung paraan na kayo ay hindi po makaapak ng lugar ng United States of America. Sa mga kalokohan ninyo dyan sa ICC, yan ang napala ninyo. Galit na si Donald Trump sa inyo. I have a daughter who served in a senior professional role and they sent her an email saying that they had canceled her US visa without any explanation. Sa tingin ko, I think, duda ko rito bakit walang explanation? Kasi, baka, duda lang ako. It deals with the national security of the United States. Na hindi dapat, yan. Buti nga yan, kinansila lang, di ba? Hindi talaga itinaboy. Kasi, ang kawawa dyan, kapag ang anak mo
ay pinapupunta pa doon sa Amerika tapos pinababalik sa lugar ninyo. Yan ang mas nakakasakit. Buti na nga yan na kinansila pa. 'Di ba? So duda ako rito. Ito yung nagpapatunay na kayong mga taga ICC hindi nyo makokontrol kami. Kami, ibig sabihin na ang pinatutungkulan ko dito ang Amerika. Okay? Ano bang ginawa ninyo diyan? 'Di ba? 'Di ba may history rin kayo? Anong sabi ng Amerika? Ayaw namin makipagmiyembro diyan sa ICC na 'yan kasi hindi consistent ang mga ginagawa ng ICC. Tapos yung mga judges diyan, wala naman ang baba ng mga kredibilidad. Tingnan niyo yung si Judge Khan. Ano yung kaso niya? 'Di ba? Karapat-dapat ba ng isang judge na may history pala ng Ay, malaswa talaga. Ewan ko na lang. So ito, nagpapatunay na galit na galit ang Amerika ngayon sa ICC. Yan ang maiisip ko dyan, ha? At ito pa, meron pa. Akala nyo, ito lang? Ito pa. Ito yung full na balita. Patungkol dyan. Ilakihan natin. Ito. Yan. Yan. Sabi dito ng binalita ito, no? US President Donald Trump will sign an executive order on Thursday to sanction the International Criminal Court. I-sanction raw nila yung International Criminal Court, sabi ni Donald Trump, no? Ano ba ang dahilan? Bakit i-sanction nila yung ICC? For targeting the United States and its allies such as Israel, a White House official said. Kasi po, nangingialam sila dito sa Israel. At sino ba itong country na Israel? Ang Israel lang naman ay isa sa mga ally ng Amerika. E di syempre, kung i-disrespect ng ICC itong Israel, ito syempre kakampihan ng mga taga-Amerika. At duda nga ako rito one of these days, itong si Donald Trump, magagalit rin ito sa kung anong gagawin nila dito kay former President Duterte. Kasi itong, para sa akin yung ICC, parang lumalaki ang kanilang ulo lumalaki ang kanilang ulo na sa tingin nila, they are already untouchable. Akala siguro nila, makokontrol nila lahat. Look at what happened now. Anong nangyari sa Russia? Di ba? Nakatikim rin kayo ng kamao ng Russia. Ngayon naman, nakatikim rin kayo ng kamao ni Donald Trump dyan sa Amerika. That means to say na hindi nyo makokontrol. Ayan, ICC prosecutor, makukulong. 10 to 15 years yata yung nabasa ko. Kasi wala kayong karapatan. Itong si Khan. Ito pa. Trump to impose sanctions in International Criminal Court. ICC, ito binalita naman ito ng GMA Network, ICC's Khan disqualified from Duterte case. Alam naman natin yan, di ba? Una na, yung legal team, yung legal counsel ni former President Duterte, pinadi-disqualify itong si Khan, itong si Judge Khan. Kasi, alam ng mga legal team ni former President Duterte na bias na ito. Okay? Ito yung sobrang maingay noong panahon sa war on drugs ni former President Duterte. Di ba? Na ginajudge na kaagad si Duterte na masama. At hindi man lang pinakinggan si former President Duterte kung ano ang layunin ni Duterte sa bansang ito. Ginawa ni Duterte yung war on drugs para sa ikabubuti ng safety ng mamamayang Pilipino. Sarado yung isip mo, Judge Khan. Ayan. Palinis-linis ka pa meron ka pa palang kaso, di ba? International Criminal Court appeals judges have disqualified Chief Prosecutor Karim Khan from the case against former President Rodrigo Roa Duterte according to the copy of the decision seen by Reuters. Ayan. Venezuela to withdraw from ICC amid human rights investigation. I-withdraw na naman ang taga Venezuela. So, unti-unti na talagang wala ng kredibilidad ang ICC. Okay? Tapos sa Russia, kakasuhan lahat yung mga judges na nag-serve ng warrant of arrest kay Putin. Sino-sino yung mga judges na yon na sinerbihan ng warrant of arrest si Putin? Malalagot rin at pwede silang makulong. Tingnan nyo. Kasi kayong mga taga-ICC, wala kayong ginagawa kundi nakikialam lang sa problema ng mga bansa. Problema ng Russia, pinakialaman ninyo. Problema ng Pilipinas, pinakialaman ninyo. Ang hirap sa inyo mga taga-ICC, kayo,
nakikialam kasi kayo sa away politika na hindi sana kayo nangingialam. Yan ang hirap sa atin eh. Kaya kayo ngayon, wala nang bansa na gustong makipagmiyembro sa inyo. Eto ngayon, nagsalita na itong si Robin Padilla. Sabi ni Robin Padilla, nakakatakot kapag ang nag-iisang Diyos na ang gumaganti sa mapagmataas. Alam nyo no, tama itong sinabi ni Robin Padilla na ang Panginoon po, no, may paraan yan. Kaya lagi kong sinasabi dito sa Donmar TV na tayo bilang isang Pilipino, ingatan po natin ang ating sarili na hindi po tayo mang-api ng kapwa Pilipino. Hindi po tayo yung tipong tatapakan lang natin ng isang tao kasi wala siyang kakayahan, pobre siya, hindi siya mayaman, tapos ikaw mayaman ka. Hindi yan pwede. Ika nga, God is watching us every minute, every hour, every second. Meron pong Panginoon. Anong ibig kong sabihin? Ang ginagawa nila kay former President Duterte. Itong mga judges ng ICC, alam ninyo na matanda na si Duterte. Alam ninyong may sakit yung mama. Alam ninyong hirap na nga lumakad. Alam nyo lahat ang kanyang status ng kanyang health, ang kanyang kalusugan. Pero binabaliwala ninyo dahil sa pamumulitika ninyong mga taga-ICC kayo. Dahil bias kayo at kumakampi kayo sa kalaban ni Duterte. Obvious naman eh. Kahit hindi niyo sabihin, halatang halata yung status ni Duterte na hirap na yung tao, pero hindi nyo ginagrant yung interim release ng tao na may karapatan sanang mag-grant yung interim release. Kung ano-anong mga paliwanag ninyo na tatakas yan si Duterte. Paano tatakas yan? Kitang-kita nyo nga, di na nga makalakad. Di ba? Ano ginawa nyo? Binasura nyo pa rin ang interim release. Bakit ko nasabi, God is watching us? Ayan, nakarma kayo ngayon. Di ba? Alam kayong mga ICC judges, sasabihin ko sa inyo, para-paraan lang yan ang Panginoon. Kapag Panginoon na ang sasabihin ng Panginoon na hindi to mali na tong ginagawa ninyo, gagawa talaga ng paraan ng Panginoon na kung ano yung ginawa nyo sa kapwa-tao, yun ang balik sa inyo. I hate to say this, but nakarma kayo. Kasi po ang Panginoon, no, binigyan tayo ng life, buhay dito sa mundong ito para i-enjoy natin at hindi tayo mang-aabuso sa kapwa natin tao. Okay? Kung hindi po kaya ng ating batas dito sa mundo, kung naging bias man ang isang tao, humans, na wala na sa tamang pag-iisip, ang Panginoon, meron yan. Whether you like it or not, kung kahit sabihin mo pang imposible, ang imposible ay magiging posible basta Panginoon na po. Amen? Amen. Diba? Kaya nasabi ni Robin Padilla na nakakatakot kapag ang Diyos na ang gaganti sa mapagmataas. Kaya lagi ko yung sinasabi dito sa Donmar TV. Wag tayong look at what happened doon sa kapatid ni Pokwang. Yung pobreng nangangariton, kasama pa yung kanyang anak, umiiyak. Ano ginawa? Sinaktan pa nung nakakotse. Anong nangyari ngayon? Hindi, wala pang 24 hours, karma kaagad. Kinuha yung LTO. I don't know kung kakasuhan yun, di ba? Ganun lang. Ganun lang kadali kapag ang Panginoon na po ay is just a snap of a finger. Baliktad lahat yan. Okay? Sabi pa dito, yung nakakatakot kapag nag-iisang Diyos na nag-iisang Diyos na ang gumaganti sa mapagmataas, makapangyarihan at walang puso. Ibig sabihin ni Robin Padilla dito, ang ICC walang puso, di ba? Day of reckoning. Yan, maalala natin yan. Sinabi ito ni former President Duterte. You are crucifying an 80-year-old man, which is si Tatay Digong. You denied him the house arrest that the Filipinos are demanding. Mga Pilipino na ang nag-pray, ang nag-demand na i-house arrest na lang kasi sasagutin naman ni Tatay Digong lahat ng mga akusasyon ng mga kalaban. Hindi naman niya ito iniiwasan. In the first place, kusang loob si Tatay Digong na umakyat sa eroplano. Hindi po siya dinala ng mga kapulisan o mga taga-ICC pa na finorce siya para pumunta doon sa dahig. Kundi kusa siyang lumakad. Inalalayan pa nga kasi halos nga hindi makaakyat sa eroplano, di ba?